Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is New Covenant Experience of the Holy Spirit. So, under the New Covenant, the Holy Spirit is given not just to a few, but to all believers, permanently and powerfully. This began at Pentecost when the Spirit came upon the disciples in a new and transformative way. Now, at the conversion, every believer receives the Spirit as a guarantee of salvation, empowering us to live holy lives, understand God's truth, and bear spiritual fruit. Unlike the Old Testament, experience this indwelling is personal, continuous, and essential to the Christian's life. So ayon sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So ayon po sa ating katuruan, under the New Covenant, so the Holy Spirit permanent indwelling is a distinct blessing of a New Covenant. So ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat mananampalataya, hindi pansamantala kundi panghabang buhay. Ito ay isang natatanging biyaya na kasama sa bagong tipan na binigay ni Jesus. Hindi na kailangan dumaan sa mga pari o templo para maranasan ang presensya ng Diyos. Nasa loob na natin siya. Next is the Holy Spirit teaches and empowers every believer in order to bear the fruit of the Spirit. So, tinuturuan at pinapalakas tayo ng banal na Espiritu araw-araw para mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, siya ang tumutulong sa atin na magpakita ng mga bunga ng Espiritu tulad ng pag-ibig, kapayapaan, pasensya, kabutihan at marami at iba pa. So next is the Holy Spirit secures the victory of God's kingdom here on earth. So, siya ang gumagawa sa puso ng mga tao, nagpapalaganap ng ebanghelyo at bumabago ng buhay. Kaya kahit may mga pagsubok, panalo tayo kay Kristo. Sa applications naman, know God's plan for your life by listening to Him. So, makinig ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagbasa ng salita niya, at pagiging sensitive sa tinig ng banal na Espiritu. Sa ganitong paraan mo malalaman ang kanyang plano para sa iyo. And kneel first thing in the morning for empowerment. So, simula ng araw sa panalangin, lumuhod at humingi ng lakas sa banal na Espiritu. Bago ka humarap sa mundo, humarap muna sa Diyos. And last is, keep in step with the Spirit and bear His fruit. So, mamuhay ka araw-araw na nakaayod sa direction ng Espiritu. Huwag mong unahan o ignore siya kapag kasama mo siya. Unti-unti mong mapapansin na namumunga ka ng pagmamahal, kababang loob, tiyaga at iba pang bunga ng Espiritu. And ayun lang po, maraming salamat.